Isa ngang mabuting balita ang ating narinig ngayon sa Ebanghelyo, ang pagtatagumpay ni Jesus nung siya ay tuksohin sa ilang ng 3 beses. Sa ating unang pagbasa ng Ebanghelyo, parang nakikita natin ang pagkakapareho ng karanasan ng mga Israelita sa ilang pagkatapos silang hanguin sa Ehipto sa pagkaalipin at itawid tungo sa kanilang kalayaan, patungo sa sa lupang pangako. Samantala, si Jesus ay tumawid sa pagkatapos na siya ay mabinyagan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan at doon namalagi sa loob ng 40 araw na nagdadasal at nag-aayuno sa ilang. Makikita natin ang pagkakapareho ng istorya ng mga Israelita at ng ating Panginoon. Dahil sa 40 taon na paglalakbay nila sa ilang, dumaan din ang mga ito ng maraming pagsubok. Katulad ng pagsubok na dinaanan o naranasan ng ating Panginoon. Ang gutom at dumating din sa punto na nakalimot sila sa Diyos at sa halip ay sumamba sa isang ginawa nilang rebulto na gintong o tansong baka at nawalan din sila ng pagtitiwala paminsan-minsan sa Diyos. Kaya nga sa gitna ng mahirap nilang karanasan, sumagi sa isip nila na mas mabuti pang bumalik sa Ehipto. Doon, bagamat sila'y mga alipin, hindi naman sila nakakaranas ng gutom, ng hirap. Samantala sa ating Ebanghelyo, ang duration ng pananatili ni Jesus sa ilang ay mas maiksi. It was just 40 days and 40 nights. Subalit sa panahong ito, kahit ang Panginoon ay nakatuon sa kanyang paghahanda sa kanyang misyon bilang pagtupad sa kalooban ng Ama na nagsugos sa kanya, dumating ang mga tukso sa kanya. Ang gutom. Hirap na hirap si Jesus sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ibig sabihin nito, hindi nagbre-break ng kanyang fasting. The whole 40 days and 40 nights. No food intake. Mahirap para sa atin. Dahil kahit noong Wednesday, fasting and abstinence, nire-require tayo 2 beses lang sa loob ng 1 taon na mag-fasting, pero hindi pa natin nagagawa. Para sa atin, parang hindi natin kayang mabuhay nang hindi tayo makakakain maya't maya. Lalong-lalo na ngayon, napakadaling mag-order ng pagkain online, no? Nariyan na sa iyong pintuan. I-deliver na ng mga food couriers. So, mga minamahal kong kapatid, sa ating Ebanghelyo,
ipinapakita ni Jesus siya bilang taong totoo katulad natin, pareho sa lahat ng bagay, maliban lamang sa isa, ang kanyang naging karanasan sa ilang. Sa gitna ng kanyang kahinaan, ng kanyang katawan, maaring mahulog sa pagkakasala si Jesus. Pero sa tibay ng kanyang isip, ng kanyang loob, at dahil na rin sa kanyang hangaring sa buhay niya, ipakita niya ang kanyang pagiging masunurin sa Ama, nagawa niyang mapagtagumpayan ang pagsubok, ang tukso. He could have sinned, but Jesus did not sin. But Jesus prepared to obey the will of God. Gutom siya, gutom ang katawan niya, pero ang gutom na kanyang pinaiiral at tinugunan sa mga sandaling iyon, walang iba kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil para sa Kanya, ang dapat na Kanyang isasaalang-alang ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. It is not my will, but the will of the one who sent me. And the will of the one who sent me is the food. Yan ang sinabi ni Jesus, ang kalooban ng Diyos ang siyang nagbibigay sa Kanya ng sapat na lakas para labanan ang gutom ng katawan. Well, hindi tayo nakakaranas ng gutom. Mayroong mga iilan sa ating mga kapatid. Actually, kung titingnan natin yung ating mga tahanan, puno ng pagkain, pero hindi man tayo magutom sa katawan, sikapin natin na makatugon tayo doon sa mga nagugutom. Hindi lamang sa pagkain, kundi pati sa salita ng Diyos. May mga taong naghahanap hindi lamang ng pagkain, kundi hinahanap nila ang nagbibigay ng pagkain, ang Diyos. Kaya nga ito ang isang katotohanan na itinugon na Jesus. Ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain, kundi nabubuhay sa salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Minsan may mga pagkakataon na kapag may dumarating sa atin, ang pumapasok sa isip kaagad natin, manghihingi ito ng kung ano-anong pangangailangan niya. Kaya nga, handa na po tayong sumagot, wala ako ngayon, kapos din ako ngayon. Pero ang hinahanap lang, hindi pagkain, kundi yung presensya, yung imahin ng Diyos. Yung imahin ng Diyos. So mga minamahal kong kapatid, ito ang isang bagay siguro na ating makita sa panahon ng Kwaresma. Kaya nga, tayo sa halip na mag-isip lang ng ating sakripisyo na ating magagawa sa panahon ng Kwaresma, isipin natin sa pagsasakripisyong ito, isa sa alang-alang natin ang pagtugon sa iba.
Maalala natin nung si Jesus ay nangangaral sa mga tao, nakita niya ang mga tao hinang-hina at gutom na gutom. Ano ang kanyang ginawa? Kinuha yung 5 pirasong tinapay, pinaghati-hati at ibinahagi. Walang itinira sa kanila, ibinigay. So, yung fasting ni Jesus was not limited to the 40 days and 40 nights in the desert, kundi yung kanyang nakasanayang pag-deny ng kanyang pangangailangan, nagkakaroon ng kahulugan doon sa pagtugon sa nangangailangan. Ito ang maganda siguro sa practice natin ng fasting during the Lenten season. Well, dito sa ating parokya, nakikita ko naman na mayroon kayong programa or activities na paglalaan ng anumang makakaya ninyo sa mga nangangailangan. Hindi lamang panahon ng Pasko, kundi parang year in, year out, buong taon na ginagawa natin dahil sabi nga sa ating panahon ngayon, lalong-lalo na itong mga nangyayari sa buong mundo, ang mga may hirap mas lalong naghihirap, at kaya kinakailangan ang pagkilos ng mga mayroon. Ito sana ang diwa na umiral sa atin. Iwasan natin ang tuksong maging makasarili. Iwasan natin ang maging maramot. Iwasan natin ang isipin lang natin ang ating pangangailangan, kundi tumingin tayo. Si Jesus, nung tinanggihan niya ang tukso, ang nasa isip niya hindi yung kanyang sarili, kundi ang ibang taong umaasang ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos ay magaganap na sa takdang panahon. Dahil kung si Jesus naging makasarili lang at tinugnugunan ang kanyang pangangailangan, sinunod niyang gawin ang batong tinapay, magtatagumpay ang diablong biguin ang Diyos sa kanyang mga plano sa atin. Kaya ngayon, masasabi natin, yung pagtatagumpay ni Jesus sa tukso, sa pagsubok, ang naging sikreto, una, yung kanyang laging pagsasaalang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang pangalawa, ang pag-iisip niya at ang kanyang malasakit sa kapwa. Sa mga minamahal kong kapatid, kapag dumating ito sa buhay natin, kasi ang pagsubok, ang mga tukso ay laging nariyan. Una, dapat patibayin natin ang ating isipan, ng ating loob, mapaglabanan natin ang tukso. Makayanan natin yung pagsubok. Sabi nga doon sa isang pananalita ng isang dalubhasa, na-overwhelm kasi tayo minsan sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pero dapat tayong hindi panghinaan ng loob, dahil kung ating isiping mabuti, maraming kaparaanan para malabanan natin ang pagsubok, makayanan natin ang pagsubok. At higit sa lahat, ang biyaya ng Diyos na ipagkakaloob sa atin ay sapat para mapagtagumpayan natin ang tukso at ang pagsubok. Ito lang siguro ang kinakailangan nating isipin, kinakailangan nating gawin. Let us
Continue to seek God's help. Huwag tayong makakalimot dahil tayo may mga pagkakataon na ang ating kahinaan ang siyang nagigibabaw. At kapag tayo ay umasa lang sa ating sarili, talagang madadaig tayo. At kung hindi natin kayang labanan dahil sa ating kahinaan, siguro para sa akin, ang isang magiging mabisang pamamaraan para hindi tayo mahulog sa mga tukso at hindi tayo madaig sa mga pagsubok, layuan na natin. No? Huwag na natin i-invite or huwag na nating hanapin, huwag na nating isubo ang ating sarili. Dahil kapag nangyari iyon, talagang mawawala tayo. At kapag tayo ay nadaig, maraming mga tao ang maghihirap dahil sa ating pagkakamali. So dito lumalabas na ang ating sariling pagpapasya, kung ito man ay makabubuti, kung ito man ay masama, may mga taong makikinabang nito, may mga tao rin maapektuhan nito. So ito na siguro yung dahilan kung bakit sa bawat pagpapasya natin, sa bawat kilos natin, maging mapanuri tayo, mag-isip tayo ng mabuti at magdasal para magkaroon ng maayos na pagpapasya sa lahat ng ating pagkilos. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.